Dominant Protector. Credit to the author. 4,831-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi lamang ang panlabas na katulad, ngunit maging ang layout sa loob ay pareho. Gayunpaman, kumpara sa iconic bullring sa secular na mundo, ang lugar na ito ay hindi lamang mas malaki, ngunit ang mga pasilidad ay mas maluho din. Siyempre, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang lugar na ito ay hindi open air. Mayroong isang bilog na napakaganda at mararangyang mga kahon sa paligid nito, at sa ibaba nito ay isang malaki at walang laman na field. Daan-daang upuan ang nakakalat sa field na ito, at sa gitna ng field ay isang napakakapansin-pansing mataas na plataporma, na halatang host ng auction na ito. Hindi napigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila habang pinagmamasdan niya ang napakagandang eksena. Nakapunta na siya sa ilang high-level auction dati, ito man ay ang pinakahilagang isla o ang gitnang isla. Lahat sila ay mga top-tier na auction, ngunit ang dekorasyon ay medyo mas masama kaysa sa isang ito. Kailangan niyang aminin na ang East Continent ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Pumasok si Terence at ang maonesto at nakita ang tindera na si Ron at ang tindera na si Jean, na unang dumating. Sumili ang mapaglarong ngiti sa kanilang mga mukha nang makita ang honesto. Shopkeeper Chai, hindi ko inaasahan na magkikita ka ulit sa lalong madaling panahon. Speaking of which, nasaan ang mga upuan mo? Awkward na tanong ni Manager Tong. Si Terence naman, hindi man lang siya nilingon, sa pag-aakalang isa lang siyang tagasunod. Hindi. Isa. Tinuro ni Honesto ang lugar sa harap nila. Number 1 ang table na pinakamalapit sa stage ng MC, at ito ay itinuturing na isang magandang upuan. Oh, parang isang kamangha-manghang bagay. Pero bakit narinig ko na lahat ng big shot na medyo may status ay may kanya-kanyang private rooms? Anong ibig sabihin nito? Napakalaking pangalan ng Hong Chamber of Commerce mo, don't tell me hindi ka man lang makakuha ng private room at makisiksik lang sa mga ordinaryong disipulong yan. Sok-sok. Sinamantala ng tindera na si Jean ang pagkakataong tumalon at magkutya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Honesto. Ito ay talagang isang tinag sa kanyang puso. Ang auction na ito ay malinaw na isang alliance sa pagitan ng iba pang mga kakumpetensya laban sa Hong Chamber of Commerce. Ang Morningstar Academy ay dapat ay isang walang kinikilingan at neutral na hukom, ngunit mula sa pamamahagi ng mga upuan, makikita na ng isa ang posisyon ng Academy. Bagamat napakaganda ng tunog ng Table 1, talagang sinisira nito ang Hong Chamber of Commerce. Tawanan lang ito ng mga tao. Kung hindi, sa katayuan ng Hong Chamber of Commerce, gaano man ito kalala, maaari itong makakuha ng isang VIP box man lang, at ito ay nasa top 10 man lang. Hehe, Tindera Jean, ang ibig mo bang sabihin ay na-allocate ng private room ang Golden Universe Chamber of Commerce? I wonder what date it is. Sagot ni Honesto. Ay. Muling natigilan ang tindera na si Jean. Namula siya at napailing sa batok. Anong biro? Ang Golden Universe Chamber of Commerce ay nasa bingit ng bangkarota. Himala kung makakadalo siya sa auction. Paano siya nagkaroon ng VIP room? Numero 12. Iyan ay isang pribadong silid na nakalaan para sa mayayamang pamilya, biglang sagot ni Manager Tong on his behalf. Although the Golden Universe Chamber of Commerce doesn't have one, it has become a subsidiary chamber of commerce of the wealthy families. Natural, makakasama ko itong pumasok sa private room. I wonder kung interesado ba dito si Manager Chai. Matapat na Chai, sa tingin ko mas mabuti para sa iyo na mabilis na sumang-ayon. Ang iyong Hong Chamber of Commerce ay may malakas na background, pero sayang lang at hindi nito maisalba ang Morningstar branch mo. Kung umaasa ka kay Manager Tong, at least you can keep your food, at hindi mo na kailangang makipagsiksikan sa mga ordinaryong alagad sa harap ng lahat at maging isang negosyanteng imahe at mukha, so wala kaming pakialam sa lahat. Sabi ng tindera na si Jean. Oo, tama ka. Gusto ko nga ang mukha ko, pero sa kasamaang palad, ayaw mo, kaya minabuti kong layuan ka, para hindi ako pagtawanan. Sumulyap si Honesto sa kanya at sinabing. Sumabog sa galit ang tindera na si Jean nang tignan siya na parang aso.
Kung hindi lang nakapaligid sa kanya ang mga alagad ng Morningstar Academy. Kalabanan sana niya ang Honesto hanggang kamatayan. Bagamat isa nga siyang aso ng tindero na si Tong, paano niya mailantad ang sugat ng isang tao ng ganito? Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kapag natapos na ang subasta, wala na ring silbi kahit na dumating ka pa para makiusap sa akin, dahil sa oras na iyon, hindi pa magiging karapat-dapat ang Morningstar branch mo na maging vassal ng mayaman at makapangyarihan kong angkan. Hintayin mo na lang ang pagbagsak mo. Naging malamig ang ekspresyon ni Manager Tong at agad siyang umalis kasama si Manager Jean. Nagkatinginan sina Terence at Honesto, hindi na nag-abala pang tingnan ang clown na ito. Dumiretso sila sa table 1 at umupo. Magsisimula na ang auction, at papasok na sa venue ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang buong lugar ay napakasigla sa maikling panahon. Lumingalinga si Terence sa paligid at nalaman na ito nga ang pangunahing kampo ng Morningstar Academy. Mahigit sa kalahati ng mga tao sa bulwagan ay mga estudyante sa kanilang mga uniforme, habang ang iba ay mula sa lahat ng uri ng background. Isang bagay ang sigurado kahit na lahat ang mga taong ito ay may kakaibang background, o hindi sila makapasok. Napakaraming estudyante ng Morningstar Academy, at maaaring mayroong Melissa at Minerva sa kanila. Gusto ni Terence na gamitin ang kanyang divine sense para suriin, ngunit napagtanto niya na hindi niya ito magagamit dito. Parang may espesyal na porma sayo na tumatakip dito, na ganap na humaharang sa kanyang divine sense. Hindi niya magamit ang kanyang espiritu upang suriin, kaya't ang kanyang mga mata lamang ang magagamit niya upang makita ang mga ito ng isa-isa. Ang problema ay ang mga tao sa mga VIP box ay walang makita maliban kung binubuksan nila ang mga kurtina at may tamang anggulo. Matapos tingnan ang lugar, umupo muli si Terence sa pagkabigo. Sina Melissa at Minerva ay wala rito, ngunit hindi ito kakaiba. Silang dalawa lang ang mga alagad ng madre ni Stone, kung tutuusin. Sa status ni Stone, normal lang na mabigyan sila ng VIP room. Sa gitna ng pagmamadali, sa wakas ay nagsimula na ang Morningstar auction. Isang matandang may puting balbas na may puting buhok at namumulang kutis ang umakyat sa gitna ng entablado sa ilalim ng tingin ng lahat, na sinundan ng pambungad na talumpati. Ang matandang ito pala ang opisyal na host na espesyal na inimbitahan ng Morningstar Academy. Ang maputing balbas na matandang lalaki ang namamahala lamang sa pambungad na pananalita, at ang sumunod na taong umakyat sa entablado ay nagpakinang sa mga mata ni Terence. Isang pamilyar na mukha iyon ang dean ng Morningstar Academy, si Davis. Kung ikukumpara sa mga mayayabang na salita ng matanda na may puting balbas, ang mga salita ng punong guro Davis ay mas maikli. Mga ginoo at mga ginoo, ito ang pangalawang umaga na star auction pagkatapos ng 5 taon. Naniniwala ako na ang lahat ng Chambers of Commerce ay nakapagbigay na ng pinakamahalagang bagay, at tiyak na bibigyan ka namin ng isang auction na lampas sa iyong imahinasyon. Ayon sa mga alituntunin, ang Chamber of Commerce na may pinakamataas na bid ngayon ang tanging supplier ng korte na ito. Mangyaring maghintay at tingnan. Pagkatapos, magsimula tayo. 4,832. Ang mga tao sa una ay inaantok, ngunit nang marinig nila ang huling pangungusap ni Davis, lahat sila ay nagising. Ang taong nagsalita sa entablado ay ang lubos na iginagalang na si Davis. Kung sino pa man, kanina pa sila nagsimulang magmura at magmura. Agad na kinuha ng maputing balbas na matandang lalaki ang plataporma ng host at pinukaw ang damdamin ng mga tao, lahat, ngayon ang unang araw ng auction, at ito ang auction house ng isang espesyal na Chamber of Commerce. Sa madaling salita, lahat ng item na isusubasta ngayon ay ibibigay ng bawat Chamber of Commerce. Sana ay imulat ng lahat ang kanilang mga mata at tingnang mabuti, dahil ang mga bagay na makikita mo ngayon ay pawang magagandang bagay na hindi mo mabibili sa kani-kanilang Chambers of Commerce. Kung makaligtaan mo ang nayon na ito, hindi mo na muling magkakaroon ng tindahang ito. Matapos marinig ang sinabi niya, ang lahat ay nagpahayag ng pag-asa. Kung ang mga bagay na ito ay mabibili ng normal, hindi na nila kailangang dumaan sa napakaraming problema para makarating sa auction. Ang unang item ng auction na ito ay mula sa mayayamang metropolises. Isang set ng 10 golden elixir na may mataas na kalidad. Ang panimulang presyo ay 1,000,000 spiritual jade na piraso.
Agad namang nagpahayag ang maputing balbas na matandang lalaki. Nagkaroon ng kaguluhan sa madla. Ito ay talagang isang bihirang Morningstar auction. Ang mga pambungad na item ng auction ay mga ordinaryong kalakal lamang. Hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito, may mga ganoong mabibigat na magagandang bagay. 10 mataas na kalidad na gininto ang core ng namumuong kaluluwa. Ang mga ito ay magagandang bagay na hindi mabibili kahit sa espiritual na jade. Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ng lahat, ang shopkeeper na si Hao, na nasa box no. 12 ay hindi maiwasang magpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Para sa kapakanan ng auction na ito, ang kanyang mayayamang pamilya ay naglagay ng maraming pagsisikap upang tipunin ang grupong ito ng mga dekalidad na golden core. Desidido silang makakuha ng karapatang makipagtulungan sa Morningstar Academy. Bagamat ang ilang Chambers of Commerce ay nagsanib puwersa upang harapin ang Hong Chamber of Commerce, pagkatapos na wasakin ang Hong Chamber of Commerce, lahat sila ay mga katunggali. Kung hindi nila makuha ang kwalipikasyon ng kooperasyon pagkatapos na gumugol ng labis na pagsisikap, kung gayon ito ay talagang isang pag-aaksaya ng pagsisikap at ang kanilang mga pagsisikap ay nasasayang. 1,100,000. Agad namang may lalaking nakadamit na negosyante na hindi na makapaghintay na tumawad. Bagamat ang golden core ng nascent soul stage ay medyo pangkaraniwang elixir, walang nakapirming presyo, at malaki ang pagbabago sa market kasama nito, lalo na ang mataas na kalidad na golden core ng nascent soul stage. Imposibleng bilhin ito sa $100,000 kada tableta, at kahit $200,000 ay nakasalalay sa swerte. 1,500,000. Isang boses mula sa room 10 ang tumunog. Sunod-sunod na napatingin sa kanya ang lahat. Ayon sa mga patakaran, ang mga tao sa antas ng VIP box ay hindi dapat magkaroon ng maraming pangangailangan para sa golden core, ngunit ang mga ordinaryong disipulo na tulad nila ay higit na nangangailangan nito. Sa kasamaang palad, wala silang ganoong kalakas na mapagkukunan sa pananalapi. Kung ang bawat gintong core ay ibinebenta ng hiwalay, magkakaroon sila ng pagkakataon, ngunit ngayon ay 10 gininto ang core ang ibinebenta ng grupo-grupo, maaari lamang nilang tingnan ito at bumantong hininga. Sa katunayan, kung ito ay para lamang sa espiritual na jade, ayon sa nakaraang karanasan, magiging mas matipid na i-auction ito ng mag-isa. Gayunpaman, ang lahat ng mayayamang pamilya ay determinado na gamitin ito upang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, kaya natural na hindi nila pakialam ang maliit na pagbabago. 2,000,000. Sa pagkakataong ito, ang boses ay nanggaling sa ika-4 na kahon. Muling nagkagulo ang mga tao. Ito ay hindi dahil ang bilang ay masyadong mataas, ngunit dahil ang pagkakakilanlan ng may-ari ng boses ay hindi maliit na bagay. Bagaman hindi nila alam ang tunay na pagkatao ng taong ito, ang katotohanan na siya ay nireranggo sa ika-4 na kahon ay naipaliwanag na ang lahat. Sa sandaling ibuka ng ika-4 na kahon ang bibig, wala nang ahas na tumawad pa. Maging ang ika-10 kahon na bumuka ang bibig noon ay tumigil din sa pagbid. Tila ayaw nilang masaktan ang kabilang partido dahil sa grupong ito ng nascent soul golden cores. Sa huli, ang set ng golden pill na ito ay naibenta sa presyong 2,000,000 spirit jade at nahulog sa mga kamay ng ika-4 na pribadong silid. Walang magawa si manager tong sa resultang ito at hinawakan ang kanyang noo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bagamat naghanda siya ng ilang iba pang mga item para sa auction, ang pinaka-pinahahalagahan niya ay ang grupong ito ng nascent soul jade stage cultivators. Sa kanyang inaasahan, hindi man umabot sa 3,000,000, dapat ay 2,500,000 man lang. Ngunit dahil sa panghihimasok ng ika-4 na kahon, nabawasan ito ng 500,000, na sadyang gusto niyang umiyak ngunit walang luha. Ayos lang, ayos lang. Ang 2,000,000 ay bihirang pagbubukas. Kasama ang iba pang mga item, ang kabuoang halaga ng transaksyon ay maaaring umabot ng hindi bababa sa 5,000,000, sapat na upang madaig ang iba pang Chambers of Commerce. Maaaliw lamang ni manager tong ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Sa katunayan, tulad ng inaasahan niya, ang susunod na 5 bagay ay mula sa kanyang mayaman at makapangyarihang pamilya. Bagamat hindi sila nagdulot ng labis na sensasyon gaya ng 10 high-grade na nascent soul na nagtitipon ng mga gintong core, bawat isa sa kanila ay hindi karaniwan.
Ang huling halaga ng transaksyon ay umabot sa isang malaking halaga na 5.3 milyon, na sa wakas ay umabot sa inaasahang target, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Mga kababaihan at mga ginoo, ang susunod na item ay mula sa All Access Banquet. Ito ay isang Grade 7 Recover Pill. Ang paninimulang presyo ay 1.2 million Spirit Jade. Anunsyo ng matandang may puting balbas. Ang buong lugar ay napuno ng mga tandang, maging si Terence, na kanina pa hindi natinag, ay nagulat. Bilang isang alchemist, natural na alam ni Terence ang tungkol sa Grade 7 Recover Pill. Isa ito sa pinakabihirang Grade 7 elixir sa kanilang lahat. Maaari nitong mabawi ang chi at mga pinsala ng isang master ng profound stage sa maikling panahon. Noong kalahating buwan niyang nilabanan si Robert, nakakonsumo siya ng isa. Kung hindi, hindi siya makakaligtas. Bahagyang nagulat si Terence, ngunit ang mga mata ng tindera na si Ron ay halos lumuwa sa kanilang mga socket. Naisip niya na ang 10 superior grade golden elixir ay isang pambihirang regalo, ngunit hindi niya inaasahan na ang wantong gathering ay magbibigay sa kanya ng Grade 7 Recover Pill. Hindi maiwasan ni Manager Tong na magkaroon ng napakasamang premonition sa kanyang puso. Bagamat isa lang, itong ikapitong baitang Great Recovery Pill ay isa lamang second life para sa isang profound stage expert. Ang atraksyon nito ay higit na mas malakas kaysa sa sarili niyang Golden Core Nascent Soul Stage Experts. At sa pagtingin sa buong eksena, ang mga profound stage expert na ito sa mga VIP box ay ang tunay na pangunahing puwersa ng auction. 2 milyon. Ang unang bid mula sa ika-6 na pribadong silid ay nagpalamig sa puso ni Manager Tong. Naabutan na nito ang presyo ng transaksyon ng 10 gininto core ng isang namumuong kaluluwa. 2,300,000. Room 4 na naman. 2,500,000. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang ika-6 na kahon ay walang anumang intensyon na umatras. Sa kabaligtaran, tila determinado itong manalo. 3 milyon. Ang pang-apat na box bid muli. Nagulat ang mga manunood. 3 milyong espiritual na jade ay isang mataas na presyo kahit para sa isang Grade 7 Great Recovery Pill. Sino sa lupa ang taong nakaupo sa pang-apat na pribadong silid na napakayaman sa mga espiritual na jade? 3,100,000. Sandaling nag-alinlangan ang ika-6 na kahon. 3,500,000. Ang ika-4 na kahon ay agad na nagtaas ng presyo ng malaking margin. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang lahat ay nagulat na hindi nakapagsalita, ngunit maging ang ika-6 na kahon ay nawala ng salita. Sa huli, ang ika-7 baitang Great Recovery Pill na ito ay nahulog sa mga kamay ng ika-4 na kahon, tulad ng nakaraang 10 Golden Pill. Napakayaman talaga ng ika-4 na kahon na ito. Hindi napigilan ni Terence na iiling-iling ang kanyang ulo habang tumatawa. 2 beses lang siyang nagbid mula noong simula, ngunit ang 2 beses ay napakalaki. Ang iba ay wala sa parehong antas, at tila mahirap para sa sinuman na makipagkompetensya sa kanya para sa susunod na item sa silid 4. 4,833. Malapit nang tumulo ang luha ni Manager Tong. Isa rin siyang mayamang tao sa pang-4 na pribadong silid, ngunit ang kanyang 10 nagsilang na kaluluwa na nagtitipon ng mga ginintoang Pildores ay makakakuha lamang sa kanya ng 2 milyong piraso ng Spirit Jade, habang ang Grand Recovery Pill ng kabilang partido ay 3,500,000 piraso ng Spirit Jade. Ano ang punto ng pakikipaglaban para dito? Oo naman, pagkatapos ng ilang mga item mula sa All Access Banquet, ang kabuoang halaga ng transaksyon ay umabot na sa 7.6 milyong mga piraso ng espiritual na jade, na naiwan ng mayaman at makapangyarihang mga pamilya. Naging berde ang mukha ni Manager Tong sa panghihinayang. Nag-uudyok man ito ngayong umaga ng Star Auction o naghahanda ng lahat ng uri ng mga item sa auction, ang kanyang mayaman at makapangyarihang pamilya ang tiyak na magsusumikap. Sa huli, para silang mantis na sumusubaybay sa sikada, hindi alam ang Oreo sa likod. Sa huli, sila talaga ang nauna sa tahimik na all-access grand meeting na ito. Nagpatuloy ang auction. Ang susunod na lumitaw ay ang Silangang Chamber of Commerce, isang lokal na mangangalakal sa kontinente ng Silangan. Gayunpaman, malinaw na hindi nila sinasadya tulad ng naunang dalawa.
Bagamat pambihirang kayamanan ang mga inilabas nilang yaman, hindi gaanong kalakihan, at hindi sapat ang gimmick. Ang huling transaksyon ay 5 milyong espiritual na jade lamang, at tila wala silang intensyon na makipagkumpetensya para sa kwalifikasyon ng kooperasyon ng Morningstar Academy. Mula sa simula hanggang ngayon, ang mga tao ay nagsisigawan at nagsisigawan, ngunit si Terence ay walang intensyon na mag-bid. Sa kanyang mga ari-arian, syempre, hindi siya nagkukulang ng mga spirit jade, ngunit ang mga bagay na ito ay masyadong orthodox at hindi nakakuha ng kanyang mata, lalo na ang interes. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang gumawa ng mga bagay tulad ng mahusay na tableta sa pagbawi sa kanyang sarili, kaya hindi na kailangang mag-bid. Ito ay isang karaniwang problema sa mga auction house ng Chamber of Commerce. Kung nais ng isang tao na makita ang lahat ng uri ng kakaiba at bihirang mga kayamanan, kailangan nilang maghintay hanggang sa individual na bahay ng auction. Okay. Ang susunod na item para sa auction ay mula sa Central Chamber of Commerce. Naniniwala ako na narinig ng lahat na lahat sila ay mga high-tech na produkto mula sa secular na mundo. Bago natin simulan ang auction, ipakita muna natin ang mga function. Anunsyo ng matandang may puting balbas. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang miyembro ng kawani mula sa gitnang Chamber of Commerce ang nagdala ng serye ng mga teknolohikal na produkto sa entablado at isa-isang ipinakita ang mga ito sa madla. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga pag-aandar ng mga item na ito ay hindi malinaw na ipinaliwanag, walang sino man ang makakaalam kung para saan sila ginamit. Siyempre, walang paraan para i-auction ang mga ito. Tablet, digital camera, walkie-talkie. Tumingin si Terence sa hanay ng mga teknolohikal na produkto sa entablado at walang imak na umiling. May nakita pa siyang micro-listening device. Kung hindi niya alam na ito ang Sky Class Island, iisipin niya na isa itong digital store sa secular na mundo. Pagkatapos ng demonstrasyon, nagpatuloy ang auction. Bagamat walang gamot at kayamanan tulad ng dati, gimmick pa rin ito. Ang tugon ay parehong masigasig. Gayunpaman, kahit na ang mga produktong teknolohikal na ito ay nobela, imposibleng ma-auction ang mga ito sa mataas na presyo na ilang milyon tulad ng Grade 7 Great Recovery Pill. Pagkatapos ng lahat, lahat ay hindi tanga. Ito ay katanggap-tanggap na gumastos ng ilang 10,000 espiritual na jade para sa libangan, ngunit hilingin sa kanila na gumastos ng daan-daang libo. Unless pumasok ang tubig sa utak niya. Sa huli, ang serye ng mga teknolohikal na produkto ng gitnang Chamber of Commerce ay may kabuuang halaga ng transaksyon na mas mababa sa 2 milyon, at iyon ay dahil sa dami. Kung hindi, hindi rin ito posibleng makakuha ng 1 milyon. Siyempre, ang gitnang Chamber of Commerce ay hindi maaaring makipagkompetensya para sa kwalifikasyon ng pakikipagtulungan sa Morningstar Academy. Pagkatapos ng lahat, ang Academy ay higit na nangangailangan ng lahat ng uri ng mga Pildores, at ito mismo ang kahinaan ng gitnang Chamber of Commerce, na hindi maaaring madagdagan sa maikling panahon. Pagkatapos panoorin ang palabas, napabuntong hininga si Terence sa pagkabigo. Iniisip niya na ang gitnang Chamber of Commerce ay maaaring makipag-ugnayan sa secular na mundo tulad ng auction sa Nakajima, at tiyak na bibilhin niya ito. Sa kasamaang palad, hindi nila ito binanggit sa simula. Mukhang tama ang tsunami na hinto na ng gitnang Chamber of Commerce ang negosyong ito. Ang iba't ibang Chambers of Commerce ay humalili sa pag-akyat sa entablado. Maliban sa ilang hindi pangkaraniwang bagay tulad ng Eastern Chamber of Commerce at ang Central Chamber of Commerce, halos lahat ng Chamber of Commerce na kalahok sa auction na ito ay dumating para sa kwalifikasyon na makipagtulungan sa Academy. Ibinigay nilang lahat, at ang magagandang bagay na hindi mabibili ng normal ay makikita sa lahat ng dako. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas ng Chambers of Commerce. Ang maliliit na Chambers of Commerce ay hindi maihahambing sa malalaking Chambers of Commerce sa huli. Mabuti para sa kanila na kumuha ng 1 o 2 kayamanan, ngunit imposible para sa kanila na kumuha ng 8 o 10 ng sabay-sabay. Kung isa lang itong ordinaryong kayamanan, halatang hindi ito makakarating sa auction ng level na ito.
Bilang resulta, kakaunti ang chambers of commerce na maaaring umabot sa kabuuang transaksyon na higit sa 3 milyong espiritual na jade. Kung tungkol sa record ng 7.6 milyong espiritual na jade sa all-access na banquet, kahit ang mayaman at makapangyarihang mga pamilya ay maasahan lamang ito. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, ang All-Access Chamber of Commerce auction ay nakatadhana na maging pinakamalaking nanalo sa auction at ang tanging supplier sa Morningstar Academy. Nakikinita na ang titulo ng numero 1 Chamber of Commerce sa Umaga Star City ay magiging All-Access Chamber of Commerce. Sa Umaga Star City, ang buong suporta ng Morningstar Academy ay isang mapagpasyang kadahilanan para sa anumang Chamber of Commerce. Matapos ang lahat ng Chambers of Commerce ay dumaan sa kanilang mga round, ang Hong Chamber of Commerce ang huling lumitaw. Kung tutuusin, ito lang ang Chamber of Commerce na nakipagtulungan ang Academy. Ayon sa sentido komon, natural na lumitaw ito bilang ang huli. Gayunpaman, alam ng mga may matalinong mga mata na ang Hong Chamber of Commerce ay hindi kasing ganda ng dati. Isa itong out and out na sakripisyo para ngayong umaga na Star Auction. Ang huling item na lumabas sa finale ay mukhang kahanga-hanga, ngunit sa katunayan, ito ay sinadya upang mapahiya siya. Alam ng lahat na ang finale item ay kailangang mas mataas kaysa sa lahat ng naunang item. Kapag nabigo itong matugunan ang mga inaasahan ng lahat, masisira ang reputasyon ng Hong Chamber of Commerce, at hindi na nila muling maiangat ang kanilang ulo sa Umaga Star City. We've worked so hard for nothing and let that one guy take advantage of us. Buti na lang at ang mga mayayamang pamilya natin ay palaging nagkakasalungatan sa Hong Chamber of Commerce. Ang pagsira sa isa sa mga branch niya ay maituturing na paliwanag sa mga nakatataas. Inaalo ni manager Tong ang sarili habang nagtatago sa room number 12. Tama, ang honesto na iyon ay hindi man lang makapaglabas ng ilang gininto ang core, huwag na lang magtagal. Wait lang mapahiya. Malamig na tumawa ang tindera na si Jean. Lahat, ang susunod na 4 na item ay mula sa Hong Chamber of Commerce. Please wait and see. Nagpakilala ang maputing balbas na matandang lalaki. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga insider tulad ni Manager Tong na naghihintay na makita ang biro, lahat ay nagpakita ng ekspresyon ng, alam ko ito. Ang Hong Chamber of Commerce ay talagang nasa isang dead end. Mayroon lamang 4 na item para sa isang mahalagang auction, at bawat Chamber of Commerce ay maaari lamang kumuha ng 10 item sa pinakamaraming. Kahit na ang Golden Universe Chamber of Commerce ay maaaring kumuha ng 7 item. Paano magiging supplier ng Academy ang ganoong basurang Chamber of Commerce? Ito ay isang kahihiyan sa Morningstar Academy. At kung mas maraming mga item na inilabas para sa auction, mas mataas ang kabuuang halaga ng transaksyon. Itong Hong Chamber of Commerce ay ayaw pang bumawi sa numero para itong sirang kaldero na nalaglag. Nagkatinginan sina Terence at Honesto at ngumiti. 4,834. Ito ang panahon para ipagmalaki ng mga taong ito ang kanilang sarili. Sa bandang huli, hindi sila dapat mabigla na malaglag ang kanilang mga panga. Ang unang item ng Hong Chamber of Commerce ay isang set ng 10 Supreme Grade Golden Elixir. Ang panimulang presyo ay 1.5 million Spirit Jade. Excited na sabi ng matandang may puting balbas. Sa totoo lang, noong una niyang nakita ang listahang ito, maging siya ay nabigla. Ito ay isang bihirang item na may mataas na kalidad na kalidad. Agad na sumabog ang lahat ng naroroon. Isa rin itong gininto ang ubod ng Nascent Soul Stage. Ang mataas na kalidad ay madalas na makikita, ngunit ang kataas-taasang kalidad ay makikita lamang ng swerte. Ang pambihira nito ay maihahambing sa isang pang-7 baitang medicinal pill. Ito ay bihirang kahit na marinig ang tungkol dito, huwag mag-isa makita ito. Laking gulat ni na Manager Tong at Manager Jean kaya na-dislocate ang kanilang mga panga. Ang kanilang mga ekspresyon ay napakatalino. Napakasama na ng pakiramdam nila *SS nang maglabas sila ng isang set ng high-grade Golden Elixir, ngunit ang kabilang partido ay kumuha lang ng isang set ng top-grade na Golden Elixir. Hindi ba ito isang F***ing slap in the face in public?
Walang alinlangan na sa pagkakataong ito, ang mga mayayamang pamilya ay ganap na yuyurikon sa ilalim ng mga paa ng Hong Chamber of Commerce. Kung magkaiba sila sa isa't isa, kahit gaano pa kahusay ang Hong Chamber of Commerce, walang mag-aakalang lahat ng mayayamang pamilya ay magkakaroon nito. Ngunit ngayon, lahat sila ay may 10 gintong elixir. Ang isa ay may mataas na kalidad lamang, habang ang isa ay may mahusay na kalidad. Ang pagkakaiba ay halata. 3 milyon. Ang ika-4 na kahon ay muling nakakuha ng mataas na kamay. Bago ito, 3 beses lang siyang nagbid, ngunit sa bawat pagkakataon, ito ang pangunahing auction item ng bawat Chamber of Commerce. Walang duda na ito ay isang bihirang big deal. Sa pagkakataong ito, idiniin niya sa lahat ang naunang impresyon na ang espiritual na jade ay talagang numero lamang sa kanya. 4 na milyon. This time, box number 2 na ang nagsalita. Ito ang unang pagkakataon na nagbid siya. Ang mga tao ay hindi maiwasang magtaka kung sino ang nasa likod nito. Kaunti lang ang big shot sa Umaga Star City na maaaring may rank sa box number 2. Bagamat para sa malalaking figure na ito, ang Golden Pill ng Nascent Soul Stage ay walang kahulugan, ngunit para sa mga nakababatang henerasyon ng kanilang sekta, maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang, lalo na ang pambihirang top-grade Golden Pill ng Nascent Soul Stage, na lubhang kapaki-pakinabang kahit na sa mga masters ng late Nascent Soul Stage. 5 milyon. Ang ika-4 na kahon ay hindi sumuko. Yung iba naman, nakatingin lang sila dito at bumaantong hininga ulit. Sa presyong ito, kahit ang malalaking Chambers of Commerce ay hindi nang ahas na magbid basta-basta, lalo pa itong mga ordinaryong magsasaka na may limitadong kayamanan. Ito ay nakatadhana na maging isang laro sa pagbid para sa mga may espesyal na karapatan. 5,500,000. Muling nagsalita ang pangalawang kahon, ngunit sa pagkakataong ito ay boses ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagaman hindi niya ito sinasadya, nagbigay ito sa mga tao ng isang pakiramdam ng panggigipit na naging sanhi ng mga tao na likas na hindi maglakas loob na lumaban. Hindi mapigilan ni Terence na maramdaman na pamilyar ang boses. Matapos itong pag-isipang mabuti, maaari kaya itong si Roman, isa sa 3 malalaking kuha ng Morning Star. Ito ay napaka-posible. Kung tutusin, maraming alagad ang deputy din na ito, at tinatayang marami ring mahuhusay na disipulo sa yugto ng Jiedan. Ang isang top-grade Nascent Soul Gathering Golden Core ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sa pagkakataong ito, walang sinabi ang ika-4 na kahon. Walang naramdaman na wala siyang sapat na Espiritu Jade. Dati, makakabili siya ng 7th grade Great Recovery Pill para sa 3.5 million Spirit Jade. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya magiging maramaw sa 5 milyong espirito lamang na si Jade sa harap ng 10 Supreme Grade Golden Pills. Sa makatuwid, mayroon lamang isang paliwanag. Tulad ng kung paanong ang ika-6 na kahon ay hindi nang ahas na guluhin siya noon, hindi siya nang ahas na makipagkompetensya sa pangalawang kahon, at maaari lamang magbigay ng walang magawa. Sa huli, ang set na ito ng top-grade Golden Pill ng Nascent Formation ay naibenta sa pangalawang pribadong kwarto sa presyong 5.5 milyong Spiritual Jade na piraso. Walang imik ang mga tindera ng Chamber of Commerce. Ang unang item lamang ay umabot na sa 5.5 milyong mga piraso ng espiritual na Jade. Na lumampas na sa kabuoang halaga ng transaksyon na 5.3 milyong piraso ng espiritual na Jade na mayroon ang lahat ng mayaman at makapangyarihang pamilya. Ano kayang gagawin nila? Ang mga mukha ng tindera na si Ron at ng tindera na si Jean ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Nang maisip nila kung paano nila kinukutsa ang Honesto, nahiya sila at naisip na hindi niya alam kung paano pahalagahan ang kanilang kabaitan. Parang tanga pala ang traitor niya sa kanila. Susunod ay ang pangalawang item mula sa Hong Chamber of Commerce. Isa itong grade 7 Great Recovery Pill na may mataas na kalidad. Ang panimulang presyo ay 1.8 million Spirit Jade. Anunsyo ng matandang may puting balbas. Nagkaroon na naman ng kaguluhan. Sinadya ito ng Hong Chamber of Commerce.
Gumamit lang sila ng isang set ng top-grade Nascent Soul Gathering Golden Cores para sampelan ang mukha ng lahat ng mayayamang pamilya, at ngayon ay agad nilang sinasampal ang mukha ng Watong Convention. Kailangang malaman ng isa na ang Grade 7 Great Recovery Pill sa All Access Banquet ay hindi binanggit ang salitang kalidad sa lahat. Ayon sa hindi binibigkas na mga patakaran ng auction, nangangahulugan ito na ito ay ordinaryong kalidad lamang. Ni hindi ito maikukumpara sa katamtamang kalidad, lalo pa ang mataas na kalidad na Grade 7 Great Recovery Pill ng Hong Chamber of Commerce. Bahagyang umiling si Terence. Gusto niyang subukan ang pinakamataas na kalidad, ngunit nakakalungkot na pagdating sa level 7 na table task, kahit ang Shenong Medicine Cauldron ay hindi magagarantiya na magiging kasing ganda ito ng dati. Ilang beses na niyang sinubukan, ngunit walang masyadong mataas na kalidad na mga table tasks. Ito ay malinaw na ito ay isang bihirang bagay, hindi lamang ito nangangailangan ng pinakamahusay na mga sangkap, ngunit nangangailangan din ito ng swerte. Ang isang set ng top-grade Golden Elixir ay sapat na nakakagulat. Sa pagkakataong ito, isang high-grade 7th grade Great Recovery Pill ang inilabas. Hindi lamang ang mga taong naroroon, maging ang mga VIP box ay nagkagulo. Pareho nilang kayang pagalingin ang mga pinsala at chi ng isang profound stage expert. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa bilis ng pagbawi sa pagitan ng normal at mataas na kalidad. Ang normal na kalidad ay tatagal ng isang araw, habang ang mataas na kalidad ay tatagal lamang ng 2 oras. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang gaanong pagkakaiba, ngunit sa isang kritikal na sandali, ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 oras at 1 araw ay malamang na buhay at kamatayan. Ito ay isang tunay na pangalawang buhay. Sa huli, pagkatapos ng matinding kompetisyon, ang superior grade 7 recover pill ay naibenta sa mataas na presyo na 6.8 milyong piraso ng Spirit Jade, at napunta ito sa pangalawang pribadong silid. Sa pamamagitan lamang ng 2 item, ang halaga ng transaksyon ng Hong Chamber of Commerce ay umabot sa hindi kapani-paniwalang 12.3 milyong espiritual na Jade, na nauna sa lahat ng iba pang Chambers of Commerce, at maging ang All-Access Grand Meeting ay hindi na nakahabol. Walang duda na ang Morningstar Academy na lang ang magiging supplier mula ngayon. Sa unang 2 item, ang ikatlong item ay hindi na kailangan ng host na magsabi ng kahit ano. Napukaw na nito ang gana ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang unang 2 item ay ang top-grade Golden Core at ang high-grade na ika-7 grade Great Recovery Pill. Kahit na mahirap pahusayin ang ikatlong item, hindi ito maaaring mas masahol pa kaysa rito. Ladies and gentlemen, ang ikatlong item mula sa Hong Chamber of Commerce, isang grade 7 beautifying pill. Bago pa matapos ang pangungusap ng matandang may balbas na puti ay sumabog ang buong lugar sa hiyawan ng mga babae. Kapag narinig nila ang mga salitang beauty pill, maging ang mga ordinaryong babaeng magsasaka sa ibaba ng entablado o ang matataas at makapangyarihang babaeng pag-iral sa mga VIP box, basta babae sila, mababaliw sila. 4,835. Nagulat si Terence sa biglaang pagsigaw, ngunit ang Honesto ay kalmado ng bundok, na para bang pinaghandaan niya ito. Lumingon siya at ngumiti, mula sa pag-inom mo ng tabletang pampaganda, alam kong mangyayari ito. Ang mga babae ay mga nilalang na hindi maipaliwanag ng may sentido komon. Hanggat inilalagay mo ang tabletang pampaganda sa harap mo, kahit gaano kakatanda o kalakas, walang sino man ang makakalaban sa pag-abot ng kanilang kamay. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Akala niya ang mga babaeng pumangit tulad ni Jillian ang mahuhumaling sa pampaganda na tableta, pero hindi niya akalain na lahat ng babae ay ganoon. Hindi katakataka na hindi mabitawan ni Nika ang pampaganda na tableta noong una niyang nakuha ito. Parang buhay babae. Pagkaraang humina ang mga hiyawan, nagpatuloy ang pag-anunsyo ng maputing balbas na matandang lalaki, isang dekalidad na tableta sa pagpapaganda. Ang panimulang presyo ay 3 milyong piraso ng espiritual na Jade. Isa rin itong high-grade na 7th grade elixir, ngunit ang panimulang presyo ay isang buong 1.2 milyon na mas mataas kaysa sa mahusay na recovery pill. Walang paraan sa paligid nito. Ito ay isang tipikal na kaso ng mas bihira ang isang bagay, mas mahal ito.
Sa mga tuntunin ng pagiging praktikal, ang grade 7 recover pill ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa pampaganda na tableta, ngunit hindi nito magawang mabaliw ang mga kababaihan tulad ng pampaganda na tableta. Sa wakas ay naunawaan ni Terence na saan man siya pumunta, ang pera ng kababaihan ang pinakamadaling kumita. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matanda na may puting balbas, sunod-sunod na tumaas ang mga bid. Sa puntong ito, ang espiritong si Jade ay hindi na lamang espiritong si Jade. Ito ay isang simpleng numero lamang. Sa oras na ito, ang babae ay ganap na hindi makatwiran. Sa maikling panahon, ang presyo ay umabot na sa napakalaking halaga na 9 na milyon, na higit pa sa huling presyo ng grade 7 Great Recovery Pill. Nalaglag ang panga ni Terence nang magdesisyon siya parang wala siyang gagawin kung kailangan niya ng Spirit Jade sa hinaharap. Ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng ilang pampaganda na table task at kumuha ng 10 milyong Spirit Jade. Kabilang sa kanila, maliban sa room number 1, lahat ng nangungunang mga kwarto ay naglagay ng kanilang mga bid. Kahit na ang room number 3, na hindi pa nagsasalita noon, ay walang exception. Gayunpaman, maliban sa room number 3, na isang babaeng boses, ang iba pang mga kwarto ay pawang panlalaki. Siyempre, dahil nagbibid sila ng pampaganda na tableta, dapat ay babae ang ginagawa nila. Maliban na lamang kung sila ay mga pervert, ang mga ordinaryong lalaki ay hindi gagamit ng ganitong uri ng bagay. Binigyan ng espesyal na pansin ni Terence ang room 3. Ang boses ay guwang at hangkag, at halatang may gumamit ng isang uri ng pamamaraan ng pagbabago ng boses. Ngunit dahil sa ranking ay naisip ni Terence ang Diyos ni Stone. Kung tutuusin, bilang isa sa 3 taiko ng Morningstar Academy, hindi magiging kakaiba para sa makadiyos na madre ni Stone na mabigyan ng room number 3 kung siya mismo ang dadalo sa event. Gayunpaman, maaari lamang hulaan ni Terence. Hindi siya makagawa ng conclusion hanggat hindi niya nakita ang mukha ng may-ari. Pero pag-iisipang mabuti, bagamat ang pampaganda na tableta ay maaaring magpabaliw sa lahat ng babae, hindi naman dapat ganoon din ang cultivation at ugali ng madre ni Stone, di ba? Gayunpaman, isang beses lang nagbid ang bidder sa ikatlong kahon, at walang ibang nagbid pagkatapos noon. Hindi sila kasing baliw ng iba, kaya posibleng nasa loob si Stone Cheoni. Sa huli, ang Supreme Beautifying Pill ay naibenta sa Box 4 sa presyong 9.5 milyong spiritual jade na piraso. Ang gayong mataas na presyo ay hindi pa nagagawa. Kahit na mabilang ang lahat ng mga nakaraang Morningstar auctions, tiyak na ito ay manggenguna. Nang tuluyang tumira ang alikabok, nabasag ang puso ng lahat ng kababaihan sa eksena. Para sa kanila, ang pagkawala ng pampaganda na tableta ay parang mawala ng manliligaw. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa kawalan ng sapat na espiritual na jade. Ang gayong labis na bilang na 10 milyon ay talagang hindi isang bagay na kayang bayaran ng isang ordinaryong puwersa. Kinailangan nilang magkaroon ng sobrang kapal ng binti upang suportahan sila. Susunod ay ang ika-4 na item ng Hong Chamber of Commerce, at ang huling item din ng auction ngayon. 5 Thunder Profound Pills na may mataas na kalidad. Anunsyo ng matandang may puting balbas. Nagkagulo ang mga tao. Ang kaguluhan na ito ay mas nakakagulat kaysa noong lumitaw ang pampaganda na tableta. Kanina lang, ang mga babae lang ang nabaliw, pero this time, galit na galit ang lahat. Anong uri ng Chamber of Commerce ito para makapag-take out ng 5 dekalidad na Thunder Mystical Pill ng sabay-sabay? Sa alinmang Yellow Class Academy sa East Continent, ang Thunder Elixir ang pinakabihirang 7th grade elixir. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga mag-aaral sa Golden Class Academy ay may iisang layunin, at iyon ay ang makapasok sa Mystic Class. Pagkatapos lamang nilang magtagumpay ay makakaakyat sila sa Mystic Class na dagat. Ang Thunder Mystic Pill ay isang kinakailangang bagay para sa lahat upang makapasok sa Mystic Class. Gaano ka man kay talento, hindi mo magagawa kung wala ito. Kilalang kilala na karamihan sa mga high-level na table task ng alinmang malaking Chamber of Commerce, lalo na ang mga nasa ika-7 baitang, ay nagmula sa mga alchemist ng iba't ibang academies. Bagamat ang bawat isa sa kanila ay may ilang iba pang mga paraan, sila ay malayo sa maihahambing sa mga akademyang ito.
Ito ay dahil ang pagkakaroon ng mga alchemist sa ikapitong baitang ay maaari lamang lumitaw sa isang lugar sa kontinente ng silangan, at iyon ay ang iba't ibang mga akademya. Sila lamang ang may kakayahang tumustos para sa mga alchemist na ito sa ikapitong baitang. Ang ibang mga lugar ay hindi lamang mapanatili ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Hong Chamber of Commerce ay talagang hindi umasa sa Academy's Alchemist at maaaring magkaroon ng ganoong mataas na uri ng mapagkukunan ng mga kalakal. Ang bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa isa. Makakagawa pa sila ng 5 Thunder Profound Pill ng sabay-sabay. Ito ay sadyang lumalaban sa langit. Sa pagtingin sa sumasabog na reaksyon ng mga tao, ang Honesto, na noon pa man ay mahinahon, ay nasa sabik. Kung hindi dahil sa image niya bilang branch manager, wala siyang magagawa kundi sumayaw at magdiwang. Tama nga ang estratehiya mo. Hindi natin kailangan ng maraming magagandang bagay. Sapat na ang 4. Ang ma-honesto ay tumingin kay Terence ng may paghanga. Ayon sa kanyang orihinal na plano, maliban sa mga tabletang ginawa ni Terence sa huling minuto, gusto niyang idagdag ang lahat ng iba pang bagay na inihanda niya para sa auction, ngunit tinanggihan ito ni Terence sa isang pangungusap. Ang mga bagay na inihanda nila ay mukhang bihira, ngunit lahat ay makakakuha ng mga ito. Ibababa lang nito ang sarili nilang level kung ay didagdag nila ang mga ito. Hehe, sa halip na gamitin ang mga walang kwentang bagay na iyon para mapababa ang sarili kong halaga, mas mabuti pang gamitin ko ang 4 na walang awa na ito. Sa kabaligtaran, maaari kong mabuo ang aking reputasyon at mag-iwan ng malalim na impresyon sa mga tao. Bahagyang ngumiti si Terence. Kung ang nakaraang sitwasyon sa pagbid ay maituturing na matindi, sa pagkakataong ito, sa harap ng tukso ng 5 superior grade Thunder Mystical Pills, ang buong eksena ay kasing baliw ng digmaan. Ang set na ito ng 5 superior grade Thunder Mystical Pill ay isusubasta ng hiwalay. Ang panimulang presyo para sa bawat pill ay 3 milyong Spirit Jade. Ang maputing balbas na matanda ay nagpahayag sa tuktok ng kanyang boses. Ang presyo ng isang superior grade Thunder Profound Pill ay napakataas na. Kung magkakasama silang 5 sa auction, hindi talaga masaya dahil walang madaling makabili. 4,836. 5 milyon. Agad na naiinip na sabi ng pang-4 na pribadong silid. Agad siyang nagdagdag ng 2 milyon sa kanyang pagdating, na nagpapakita na determinado siyang makuha ito. Ito ay hindi nakakagulat sa lahat. Handa siyang magbayad ng 9,500,000 espiritual na jade para sa pampaganda na tableta ngayon, kaya natural na hindi siya maramaw sa harap ng Thunder Profound Pill. 6 na milyon. Tinakpin agad ito ng box number 2. 7 milyon. Ang ika-4 na kahon ay hindi na bumigay sa oras na ito. Para sa kapakanan ng Thunder Profound Pill, ang taong nasa pangalawang kahon ay maaari lamang masaktan sa pagkakataong ito. 8 milyon. This time, box number 1 na ang nagsalita. Ang madamdamin at mapagbigay na pulutong mula sa orihinal na klase ay agad na tumahimik. Maging ang box number 2 at box number 4 ay piniling manahimik. Maaaring hindi sigurado ang mga tagalabas, ngunit malinaw sa kanila ang may-ari ng box number 1. Walang alinlangan na siya ang numero 1 tao sa Academy ng mga bituin sa umaga. Dahil siya ay gumawa ng isang bid, lahat ay kailangang sumuko. Ito ang pinakapangunahing paggalang. Sa huli, ang unang high-grade Thunder Profound Pill ay nahulog sa mga kamay ng unang kahon. Bagamat ang presyong ito ay hindi man lang maihahambing sa pampaganda na tableta, hindi pa rin ito itinuturing na mababa. Sa katunayan, ang lahat ay medyo kinakabahan. Ito lang ang unang Thunder Elixir. Paano kung magbid din siya para sa susunod na 4 na Thunder Elixir? Susuko ba siya o hindi? Hindi niya kayang masaktan ang number 1 Morning Star para lang sa ilang Thunder Mystical Pills, di ba? Ngunit kung susuko siya, mapapalampas niya ang pagkakataong makuha ang Thunder Profound Pill. Isa itong high-grade Thunder Profound Pill. Buti na lang at private room number 1 ang kilos ng isang eksperto. Matapos ang isang bid na ito, hindi na siya muling nagsalita, dahilan upang ang lahat ay sabay-sabay na nakahinga ng maluwag. 8 milyon.
Nang oras na para sa pangalawang Thunder Profound Pill, ang ikaapat na pribadong silid ay muling gumawa ng unang hakbang na itinaas ang presyo sa 8 milyon ng sabay-sabay. Agad na natakot ang malaking bilang ng mga tao, at agad na nawala ng pag-asa ang mga gustong samantalahin ang butas. 10 milyon. Walang pag-aalinlangan na tumawag ang box number 2. Nagkagulo ang buong auction house. Talagang sinira nito ang dating record para sa napakataas na presyo ng pampaganda na tableta. 11 milyon. Ang ikaapat na kahon ay nagpatuloy sa pagtaas ng bid. 12 milyon. Malamig na umungol ang kwartong dalawa. Dahil doon, nawalan agad ng kumpiyansa ang room 4 na makipagkompetensya sa kanya. Sa presyong ito, kahit siya ay hindi makayanan. Kung tutuusin, gumastos na siya ng halos 20 milyong espiritual na jade. Gaano man karaming espiritual na jade ang mayroon siya, hindi niya kayang bayaran ang gayong pagkonsumo. Tiningnan ni Terence ang eksenang ito at tahimik na tumawa. Sa hitsura nito, malamang na si Roman ang may-ari ng room 2. Sa 3 tycoon ng Morningstar Academy, siya lang ang masungit at malupit. Bukod dito, marami siyang disipulo at hindi nagkukulang sa espiritu si Jade. Hindi naging problema para sa kanya na itapon ang 12 million spirit na si Jade. Kaagad pagkatapos ng ikatlong Thunder Profound Pill, ang unang nagbid sa pagkakataong ito ay ang ikatlong kahon, 10 million spirit Jade. Ang karamihan ng tao ay subconsciously tumingin sa ikalawa at ikaapat na mga pribadong silid, lamang upang makita na alinman sa kanila ay humakbang pasulong upang magbid. Nanatiling tahimik silang dalawa. Sa antas ng 10 milyong espiritual na jade, magiging mahirap para sa iba pang mga VIP box na makipagkompetensya sa kanila. Kahit na makakalap sila ng ganoon karaming espiritual na jade, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago gawin iyon. Worth it ba nasaktan ang ikatlong kahon sa ganoong kataas na presyo? Para sa ikaapat na Thunder Elixir, ang unang bidder ay mula pa rin sa room 3. Ang pambungad na bid ay din 10 milyong espiritu jade. Walang sinabi ang number 1 at number 2, pero this time, hindi na nakatiis ang number 4. Ito na ang pang-apat na tableta, kapag nagpatuloy siya ng ganito, hindi man lang siya makakainom ng sabaw, siguradong pagsisisihan niya ito hanggang kamatayan. 11 milyon. Agad na tumawag si Box 4. 12 milyon. Ang ikatlong pribadong silid ay hindi sumuko. 15 milyon. Ang apat na kahon ay lalabas ng lahat sa oras na ito. Napakaraming espiritual na jade ang kanilang ginugol noon, at 15 milyon ang kanilang huling limitasyon. Mahirap para sa kanila na magdagdag ng 100,000. Sa huli, ang Thunder Profound Pill sa wakas ay nahulog sa mga kamay ng ikaapat na pribadong silid. Tila kahit na ang ikatlong pribadong silid ay walang sapat na espiritual na jade upang basta-basta magbid para sa isang Thunder Profound Pill na may 15 milyong espiritual na jade. Ang unang 4 na Thunder Profound Pill ay ininom lahat, at isa na lang ang natitira. Taga room 3 pa yung nagsalita, 12 milyon. Halatang determinado ang ikatlong kahon na makuha ito. Bagamat nakikita ng lahat na 12 milyon ang kanyang limitasyon, sa totoo lang, sa puntong ito, kakaunti ang mga mamimiling matimbang na maaaring sugpuin siya. Ang 4 na kahon ay naubusan ng mga bala at mga gamit, habang ang unang kahon at 2 ay tahimik. Tulad ng para sa iba pang mga mamimili, hindi madaling makalap ng 12 milyong espiritual na jade sa maikling panahon. Gayunpaman, tulad ng akala ng lahat na ang alikabok ay naayos na, may biglang tumayo at nagtaas ng presyo sa malinaw na boses, 24 na milyon. Agad na nagwala ang mga tao, ang mga mata nila ay agad na nakatuon sa taong ito. Kahit na ang mga tao sa unang ilang VIP room ay hindi hihigit sa pagtaas ng presyo ng ilang milyon sa isang pagkakataon, ngunit ang taong ito ay nadouble ito sa simula pa lang. Sa pagkakataong ito, maging si Terence ay nabigla. Tiningnan niya ang taong ito pataas at pababa. Akala niya ay nasa VIP room ang lahat ng makapangyarihang tao. Hindi niya akalain na may ganito palang nakatagong mayamang tao sa plaza. Sino ang lalaking ito? Hindi maiwasan ni Terence na ma-curious.
Douglas Hale, ang manager ng Central Chamber of Commerce's Morningstar branch. Pakilala ni Honesto. Central Chamber of Commerce. No wonder. Biglang naunawaan ni Terence ang gitnang Chamber of Commerce ay isang tunay na mayamang tao. Maaari silang makakuha ng maraming espiritu jade sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng ilang mababang teknolohiya mula sa sekular na mundo. Anong negosyo ang maaaring mas kumikita kaysa dito? 24 na milyong espiritong si Jade. Ito ay isang astronomical figure sa mga astronomical figure. Lahat ay nakatikom lamang ng kanilang mga bibig. Ang huling Thunder Mystic Pill ay walang alinlangan na nahulog sa mga kamay ni Douglas. Ito ang ibig sabihin ng maging mayaman at mapagbigay. Hehe, 24 na milyong espiritual na Jade. Siguradong matapang si Douglas. Lumiwanag ang mga mata ni Honesto, at agad niyang sinabi, buti na lang, ito ang Morningstar auction. Kung ito ay iba pang auction, sa tingin ko ay hindi siya maglalakas loob na magbid sa publiko kahit gaano pa karami ang spiritual jades niya. Bakit? Tanong ni Terence. Kung maglalakas loob siyang maging limelight sa ibang lugar, hindi ba naghahanap lang siya ng gulo? Pero dito, lahat ng bagay ay pinamamahalaan ng Academy, kaya hindi na kailangang matakot na makasakit ng mga tao. At saka, ang mga unang VIP boxes ay inookupahan ng mga big shot ng Academy. Kahit na para sa kapakanan ng mukha, hindi sila mahihiya, maliban kung sila ay makahanap ng problema sa kanya, lalo na kung ang mga ito ay may problema sa kanya. Sinuri ni Honesto. Ito talaga ang katotohanan. Alam ng lahat na hindi dapat ibunyag ng isang tao ang kanyang kayamanan. Hindi sulit kung sila ay naging magkaaway dahil dito. Naglakas loob si Douglas na magbid dahil dito. Pagkatapos ng lahat, nasa likod niya ang gitnang Chamber of Commerce at hindi natatakot sa anumang maliit na prito. Siyempre, pwede siyang magbid kung gusto niya. Natapos na ang unang auction ng Morningstar. 4,837. Ang huling halaga ng transaksyon ng Hong Chamber of Commerce ay umabot na sa 90.8 milyon. Nang ipahayag ang resultang ito, nagulat ang lahat. Dapat malaman na ang isang first rate na sangay ng isang nangungunang Chamber of Commerce ay hindi man lang maabot ang bilang na ito sa isang buong taon, ngunit ang taong ito ay nakamit ito sa isang simpleng auction. Ang resultang ito ay sadyang nakakabaliw. Kahit na ang mga big shot ng Chamber of Commerce ay makahinga ng husto kapag narinig nila ang figure na ito. Hindi basta-basta umalis ang karamihan. Muling lumitaw si Davis sa entablado at inihayag, bilang punong guro ng Morningstar Academy, ipinapahayag ko na ang tanging supplier ng Academy ay ang Hong Chamber of Commerce. Nang matapos siyang magsalita, napalundag sa tuwa si Honesto. Talagang bumalik siya mula sa mga patay sa pagkakataong ito, at lahat iyon ay salamat sa napapanahong pagdating ni Terence. Gayunpaman, hindi lang siya at ang sangay ang nakinabang, si Terence mismo ay kumita rin ng malaking kita dahil siya ang nagbigay ng lahat ng mga tabletang ito. Pagkatapos bawasin ang mga kinakailangang materyales at bayad sa auction, nakakuha siya ng hindi bababa sa 80 milyong spirit jade ngayon. Gayunpaman, ngumiti lang si Terence dito at mukhang hindi siya nasasabik. Kung tutuusin, hindi naman siya nagkukulang sa espiritong si Jade, at numero lang iyon sa kanya. Nagsilapitan lahat ang mga tao sa paligid para batiin siya. Walang nakakakilala kay Terence, ngunit kilala nilang lahat si Chai. Ang Hong Chamber of Commerce ay nasa limelight ngayon, at alam ng lahat na siya ang magiging numero 1 Star Chamber of Commerce sa hinaharap. Bilang manager ng sangay, natural na tataas din ang katayuan ni Honesto. Kailangan nilang makuha ang kanyang mabuting panig ngayon. Tulad ng pagiging abala ni Honesto sa pagharap sa sitwasyon, may biglang tumalon mula sa room number 13. Dama pa siya sa harap ng Honesto sa gitna ng pagtataka ng lahat. Itinuro niya ang tapat na ilong ni Chai at sumigaw, imposible ito. Malinaw na walang kabuluhan ang pamilya Hong. Shopkeeper 1, anong ibig mong sabihin? Napatingin si Honesto sa kaharap niya at nanlamig ang mukha nito. Ang taong ito ay ang branch manager ng All Access Banquet, si Zongji. Natahimik ang mga tao nang makita nilang magka-head-to-head silang dalawa.
Kung makakapagbigay si Zongji ng anumang ebidensya, malamang na babawiin ni Davis ang kanyang order. Parang hindi sigurado ang nag-iisang supplier sa Morningstar Academy. Tindera Chai, alam na alam mo ang ibig kong sabihin. Ngumisi si Zongji. Bigla siyang tumalon dahil ayaw niya. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang makuha ang Grand Finale Elixir, ang Grade 7 Recover Pill. Hindi naging madali para sa kanya na manalo laban sa mayayamang pamilya. Ang tagumpay ay nasa paningin. Sinong mag-aakala na masasample siya sa publiko at magiging clown? Paano niya natitiis ang galit na ito? Shopkeeper 1, kung may sasabihin ka, mas mabuting sabihin mo ng malinaw sa personal. Sinira mo ang reputasyon ko ng walang dahilan. Sa tingin mo ba, madaling mabuli ang Hong Chamber of Commerce ko? Maging ang honesto, ang matapat na lalaking ito, ay galit na galit. Alam ng lahat na ang iyong Hong Chamber of Commerce ay nasa gulo ngayon. Inaasahan ko na ang mga pills na ito ay ang iyong huling pakikibaka at binili mo ang mga ito sa mataas na presyo mula sa labas. Sigurado ako na hindi mo nakuha ang mga tabletang ito mula sa parehong supplier. Dapat ay pinagsama mo ang mga ito. Matigas na sabi ni Zongji. So ano? Nataranta ang mga tao sa paligid nila. Kahit na ang mga table tas ay hindi nanggaling sa parehong supplier, mahalaga ba ito? Paano ito? Ang isang Chamber of Commerce na tulad nito ay pansamantalang bibili ng mga table tas sa mataas na presyo upang ilagay sa harap. Sa katunayan, walang pangmatagalang halaga ng pagtutulungan. Hinahayaan ng gayong Chamber of Commerce na maging ang tanging supplier sa Morningstar Academy, hindi pa ba ito nakakasama sa mga alagad ng Academy? Ngumisi si Zongji. Tama ang Shopkeeper 1. Kung gusto mong maging nag-iisang supplier sa Morningstar Academy, kailangan mong kumbansihin ang lahat. Ano ka, isang pansamantalang produkto, ang halaga. Sa sandaling ito, may tumugon sa karamihan. Napatingin ang mga tao at nakitang ito ang tindera na si Jin ng Golden Universe Chamber of Commerce. Tama, Shopkeeper Chai, bakit hindi mo agad ipaliwanag? Halimbawa, itong set ng Golden Core ng Nascent Soul Stage na kahit ang aking mayaman at makapangyarihang pamilya ay aalisin ay espesyal na pino ng parehong alchemist. Ito ay ang aming eksklusibong mapagkukunan ng mga kalakal, kaya natural, maaari naming ginagarantiyahan ang isang matatag na supply. Kung hindi, kung maaari lamang nating pagsamasamahin ang ilang mga piraso ng Academy, paano tayo magsasama-sama ng pansamantalang mga piraso ng Academy, paano tayo magsasama-sama ng ilang piraso ng Academy? Sinamantala ni Manager Tong ang pagkakataon na humakbang pasulong at sabihin. Bagamat ang mga Chambers of Commerce na ito ay mga katunggali sa isa't isa, at ngayon lang ay isinumpa ni Manager Tong si Zongji sa kanyang puso, sa harap ng malaking kalaban ng Hong Chamber of Commerce, maaari lamang itong ituring na isang panloob na salungatan. Ngayon, kailangan nilang magkaisa laban sa mga panlabas na puwersa at sipain ng Hong Chamber of Commerce habang ito ay bagsak. Sa pangunguna ni Zongji at ng ilan pang iba, sunod-sunod ding nagsilabasan ang mga tindero ng iba pang maliliit na Chambers of Commerce, na sumisigaw sa honesto na ipahayag ang supply ng mga kalakal. Kung hindi, hindi mabibilang ang resulta ng auction ngayong araw. Imposible yan. The source of the goods is an absolute core secret to any Chamber of Commerce. If it were you, madali mo bang ibunyag ang source of goods mo? Manager Tong, bakit hindi ka munang maging halimbawa? Sagot ni Honesto. Ito. Hindi agad naglakas loob na sumagot si Manager Tong. Kung ito ay ayanunsyo sa publiko, ano ang kanyang gagawin kung may mangpoch sa kanyang mga tauhan? Hindi kailangan ng mayayaman at makapangyarihang mga pamilya na pasanin ang supply ng buong Morningstar Academy, kaya syempre hindi na kailangang i-announce ang pinanggalingan ng mga bilihin. Gayunpaman, ang iyong Hong Chamber of Commerce ay may kaugnayan sa kinabukasan at kapalaran ng lahat ng mga alagad ng Academy. Hindi ba dapat bigyan mo ang lahat ng kasiyasyang paliwanag? Ngumisi si Zongji at binago ang kanyang target. Muling naghiyawan ang mga tao nang tumindi ang kaguluhan at mas lalong nawalan ng kontrol ang eksena. Nag-aapoy sa pagkabalisa ang puso ni Honesto habang nanunood.
Akala niya magiging happy ending ito, pero sinong mag-aakala na ganoon kalaki ang pagbabago ng sitwasyon? Totoo ang matandang kasabihan na ang pinakamataas na puno sa kagubatan ay masisira ng hangin. Katahimikan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Davis. Agad na tumahimik ang lahat. Ang principal na ito ng Morningstar Academy ay kinilala ng publiko bilang numero 1 tao sa academy. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, walang nang ahas na magsalita pa. Itaguyod ang hustisya, Vice Principal Ling. Tuwang-tuwa si Honesto. Hanggat si Davis ay handang magsabi ng isang bagay, si Zongji at ang iba pa ay walang magagawa kahit gaano pa sila hindi sumang-ayon. Vice Principal Ling, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kinabukasan at kapalaran ng lahat ng mga disipulo ng academy. Gaano ka man kaingat, hindi ito maaaring maging labis. Hindi ka dapat maging malambot ang puso at pabor sa Hong Chamber of Commerce. Mabilis na sinabi ni Zongji at ng iba pa. Sinuri ni Davis ang karamihan at sinabing, ang paghiling sa Hong Chamber of Commerce na ipahayag ang kanilang supply ay parehong hindi makatotohanan at hindi makatwiran. Gayunpaman, dahil ang lahat ay may mga pagdududa, upang malinis ang pangalan ng Hong Chamber of Commerce, bakit hindi natin ipasuri ang mga tabletang ito? Naniniwala ako na makakarating tayo sa isang nakakumbinsi na conclusion. Ano ang iniisip ng tindera na si Chai? Mabuti, dahil nagsalita na si Vice Principal Ling, kaya wala akong tutol. Hanggat masusubok natin na ang mga pildores na ito ay nanggaling sa parehong alchemist, dapat wala kayong masabi, ngunit iniisip ko kung sino ang magsusuri ng mga pildores. Hindi naman siguro ito maaaring alchemist mula sa isa sa mga chambers of commerce na ito, di ba? Napasimangot si Honesto. 4,838. Sa katunayan, nakahinga na siya ng maluwag na handang sabihin iyon ni Davis. Pagkatapos ng lahat, hindi siya mismo ang makapagdesisyon at sabihin na si Terence ang gumawa ng mga tabletang ito. Hindi niya kakayanin ang kahihinatnan kung gagawin niya iyon. Dahil wala kang tiwala sa The Alchemist of the Chamber of Commerce, hayaan mo akong gawin ito. Biglang nagsalita ang isang kakaibang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at agad siyang ginawaran ng mga tao. Ang lalaking ito ay may asul na buhok at isang asul na balbas. Siya ang punong alchemist ng ikapitong baitang ng Morningstar Academy, si Darwin Quaid. Master Darwin. Natigilan si Honesto. Bagamat masama ang pakiramdam niya, dahil ang kabilang partido ay ang punong alchemist ng Morningstar's Academy, natural na mayroon siyang ganap na awtoridad sa bagay na ito. Tumango lang siya, dahil personal kang pumunta para subukan ang tableta, natural na walang problema ang isang ito. Sige, inumin mo muna lahat ng pills. Agad na nagutos si Darwin. Dahil katatapos lang ng auction, hindi pa naihahatid ang mga tabletang ito sa mga kamay ng bumibili, at hindi nagtagal, tinipon ng isang kawani ang lahat ng mga table tasks at inilabas ang mga ito. Hindi napigilan ng mga tao na malunok nang makita ang plato ng mga elixir. Saan man nanggaling ang mga elixir na ito, hindi nito binago ang katotohanan na ang bawat isa sa kanila ay isang bihirang elixir. Kahit sino sa kanila mag-isa ay maglalaway sa inggit. Gayunpaman, ang plato ay napuno na ngayon ng mga elixir na nagkakahalaga ng kabuoang higit sa 70 milyong mga piraso ng espiritual na jade. Mapalad na may kasama silang super expert na tulad ni Davis. Kung hindi, sa tukso ng 70 milyong espiritual na jade, mahirap sabihin kung ano ang gagawin ng mga taong naruroon. Baka mauwi pa ito sa madugong labanan. Basta ito ay isang high-grade pill, lalo na sa ika-6 o ika-7 baitang, ang The Alchemist ay mamarkahan ito ng kanilang natatanging espiritual na kahulugan sa panahon ng proseso upang patunayan na ito ay kanilang sariling eksklusibong pagpipino, kaya kung walang mga aksidente, ang lahat ng mga table tasks dito ay dapat magkaroon ng isang espiritual na marka ng kahulugan. Kailangan lang nating suriin kung ang mga marka ng espiritual na kahulugan ay mula sa parehong alchemist. Sumulyap si Darwin sa karamihan at sinabi. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, kahit ang Honesto ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa ganitong paraan, ito ay simple at malinaw.
Pagkatapos ng lahat, kung sinusuri lamang nito ang imprint ng espiritual na kamalayan, magagawa ito ng sinumang eksperto, at hindi ito kailangang maging alchemist. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang mag-alala na ang kabilang partido ay sadyang pumanig kay Manager Tong at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, bilang punong alchemist ng Academy, si Master Darwin ay nabalitaan na piniling makipagtulungan sa mayayaman at makapangyarihan. Lalo na't ginanap ang Morning Star Auction dahil sa kanyang tindig, kitang-kita kung saang panig siya. Agad na sinimulan ni Darwin na suriin ang mga marka ng espiritual na kamalayan sa bawat tableta. Gayunpaman, pagkatapos niyang suriin ang lahat ng mga table tasks, siya ay natigilan at hindi nagsalita. Paano na? Naiinip na tanong ni Manager Tong at ng ilang iba pa. Hinihintay nila si Darwin na magbigay ng hatol sa Hong Chamber of Commerce at pagkatapos ay kanselahin ang resulta ng auction. Sumimangot si Darwin at hindi nagsalita. Tumingin sa kanya si Davis at ginamit ang kanyang divine sense para suriin. Nagulat siya, walang marka ng spirit sense ang mga tabletang ito, ni isa. Ang lahat ay nagkakagulo, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Paanong ang gayong mataas na antas ng tableta ay walang markang espiritual na kamalayan? Gayunpaman, dahil kahit si Davis ay nagsabi nito, nangangahulugan ito na talagang walang ganoong bagay. Ayon sa sinabi ni Master Darwin, dahil lahat ng high-grade pill ay may sariling natatanging marka, ang mga tabletang ito na walang marka ng spirit sense ay dapat ituring na isang espesyal na marka. Dapat itong mapatunayan na sila ay ginawa ng parehong tao. Malamig na tumawa si Honesto. Napatulala si Zongji, Manager Tong at ang iba pa. Nagkatinginan sila at hindi alam ang sasabihin. Nakatingin lang sila kay Darwin. Ang ideya ng pagsuri sa mga table tasks ay hindi lamang isang kapritsyo. Sa kanilang maraming taon ng karanasan bilang mga tindero, talagang naniniwala sila na ang mga tabletang ito ay pinagsama-sama ng maonesto sa huling minuto. Kung hindi, kung mayroong napakagandang supply, ang Hong Chamber of Commerce ay hindi bumagsak sa punto kung saan ito ay inaatake ng lahat ngayon. Hindi ko kaya, sa sandaling ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Darwin, at sinabi niya ng may pag-aalinlangan, bawat isang tableta dito ay obra maestra ng isang alchemist. Kahit na mayroong isa o dalawang table task na walang marka ng espiritual na kahulugan, imposibleng lahat ng mga ito ay nawawala. Ito ay isang magandang pagkakataon upang patatagin ang katayuan ng isang alchemist. Ginagarantiya ko na walang alchemist ang susuko ng ganoon kadali, talagang hindi. Ang isang alchemist ay hindi isang propesyon na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasanay lamang sa pag-iisa. Sa madaling salita, ito ay isang propesyon na nagsunog ng maraming espiritu kay Jade. Halos bawat maliit na pagpapabuti ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng mga alchemy na materyales, lalo na kapag ang isa ay umabot sa ikapitong baitang. Ang halaga ay isang astronomical figure na mahirap tantyahin. Mas pinalaki pa ito kaysa 70 milyong espiritong si Jade. Dahil din dito na walang ikapitong kaharian na alchemist ang maaaring umiral ng nakapag-iisa. Isang makapangyarihang puwersa lamang tulad ng East Province Academy ang kayang suportahan sila. Upang ituloy ang mas mataas na paggamot, lahat ng alchemist ay susubukan ang kanilang makakaya upang mapabuti ang kanilang katayuan at reputasyon. Sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng pagkakataong umasenso. Si Darwin mismo ang gumawa nito, at lahat ng matataas na alchemist na nakita niya ay walang exception. Supreme Quality Golden Pill, Top Quality Great Recovery Pill, Top Quality Beauty Pill, Top Quality Thunder Elixir. Bawat isa sa mga ito ay bihirang super pill para sa ikapitong antas ng alchemist. Hanggat minarkahan mo ang mga tabletang ito, ikaw ang magiging punong alchemist ng alinmang Golden Class Academy ng walang pag-aalinlangan. Sino sa tingin mo ang susuko sa pagkakataong ito? Sinulyapan ni Darwin ang maonesto at sinabi. Sa harap ng hindi nakikitang panggigipit ni Darwin, hindi napigilan ng Honesto na umatras ng 2 hakbang. Paulit-ulit na tumango ang iba. Walang alchemist na ayaw maging punong alchemist, at ang mga salita ni Darwin ay talagang makatwiran. Pero, itong mga medicinal pill na ito ay wala talagang spiritual sense mark. Paano mo ito ipapaliwanag?
Si Honesto ay naglakas loob at nagtanong. Napakasimple, ang mga tabletang ito ay orihinal na minarkahan ng espiritual na kahulugan, ngunit may isang taong sadyang nagbure sa kanila. Kung bakit nila ginawa ito, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag. Sabi ni Darwin sa hindi mahuhulaan na tono. Tama si Master Darwin. Honesto, mukha kang matapat na tao, ngunit hindi ko inaasahan na napakatuso mo sa likod ng mga eksena. Upang diin ang kwalifikasyon ng supplier, gagamit ka pa ng mga maruruming paraan. Napakasama. Si Zongji, Manager Tong, at ilang iba pa ay agad na nagdagdag ng insulto sa pinsala at tumugon. Kayo naman. Ibinuko ng Honesto ang kanyang bibig sa dalamhati at galit, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Ang Darwin na ito ay malinaw na may kinikilingan sa iba pang chambers of commerce, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nagkakamali sa kanyang katayuan. Nakipagtalo man sila sa kanya, kitang-kita kung sino ang paniniwalaan ng mga taong naruroon. Direktor, ito ang aking conclusion. Hindi man lang tumingin si Darwin kay Honesto habang lumingon siya kay Davis. Kitang-kita ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. 4,839. Ang tingin ni Davis ay bumagsak sa Honesto, na agad namang nataranta. Sa wakas ay nakabalik na siya mula sa mga patay, ngunit ngayon siya ay gagawing mali at papatayin. Hindi ako papayag na tanggapin ito, sobrang ayaw ko. Ngunit napakabilis, naramdaman ng Honesto na may mali. Bagamat ang mga mata ni Davis ay nakatingin sa direksyong ito, hindi siya nakatingin sa kanya. Sa halip tila sinusukat niya si Terence na may maalalahang ekspresyon, na para bang nakita na niya ito sa isang lugar noon. Sa oras na ito, sa wakas ay lumabas si Terence ng dahan-dahan, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Naglakad siya sa harap ni Darwin at mahinang nagsabi, sino ang makakapag-bure sa imprint ng espiritual na kamalayan? Kaya mo. O kaya ng iba. Ano? Tulad ng Honesto, si Darwin ay napilitang umatras ng 2 hakbang ng walang malay. Nagulat ang lahat at nagtaka kung sino ang batang ito. Ang pinakamalaking reaksyon ay nagmula sa 3 silid. Tama si Terence, ito ang makajos na madre ni Stone, Melissa, at Minerva. Siya nga. Siya talaga. Ate Melissa, tama ka. Puno ng pagtataka ang mukha ni Minerva. Kung hindi lang sa sobrang dami ng tao sa ibaba ay tumalo na siya palabas ng private room. MMH. Dumating talaga siya sa East Province. Ang mga mata ni Melissa ay napuno ng mga luha ng kagalakan, pati na rin akala niya ay maraming taon bago niya muling makikita si Terence, ngunit hindi niya inaasahang makikita niya ito ng ganoon kaga. Sa katunayan, dahil nakaupo si Terence sa ibaba ng stage, nakita nila siya mula sa view ng room 3. Gayunpaman, ang likod ni Terence ay palaging nakaharap sa kanila, at sa kamakailang pagtaas ng lakas, ang kanyang aura ay nagbago ng malaki, kaya naisip lamang ni Melissa at Minerva na siya ay mukhang pamilyar sa una at hindi lubos na sigurado. Pero ngayon, sa wakas nakita na nila ang mukha niya. Tama, ito ang magkasintahang araw at gabi nilang iniisip. Siya nga. Naalala ko na siya ay orihinal na nasa Orescore stage. Paano siya naging advanced stage ng orihinal na infant stage? Natigilan ang banal na madre ni Stone sa sinabi ng 2 babae. May impresyon siya kay Terence dahil kay Minerva. Gaano katagal na? Kahit na sa makapangyarihang kakayahan ni Minerva, hindi pa siya nakakabuo ng isang nascent soul, ngunit ang kanyang senior brother ay nasa huling yugto na ng nascent soul realm. Kahit heaven-defying siya, hindi naman ito heaven-defying, di ba? Hindi kaya siya, si Davis, at ang iba pa ang nagkamali sa kanya at ang batang ito ang tunay na henyo. Isinasantibi ang gulat na reaksyon mula sa ikatlong kahon, naging tense na ang kapaligiran. Malamig na tiningnan ni Darwin si Terence at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Nothing much. Sa pagkakaalam ko, ang pagkakaroon ng 7th grade alchemists ay napakalakas na. Para mabura ang kanilang spiritual sense mark, ang isa ay dapat na kahit man lang ay super master of the Titan realm. Sa madaling salita, isang master of the mountain opening stage lang ang may kakayahang gawin ito. At saka, medyo mahirap burahin kahit isa.
Sa palagay mo, ang Hong Chamber of Commerce ay makakahanap ng isang malaking grupo ng mga masters na gagawin ang opening na ito. Mahinang sabi ni Terence. Ang higanting kaharian ay isang ganap na bagong kaharian na narinig ni Terence mula sa multo. Ito ay isang pangkalahatang klasifikasyon ng mga kaharian. Sa madaling salita, simula sa yugto ng paghahati ng bundok, kabilang ang yugto ng paghahati ng lupa, yugto ng paghahati ng dagat, at maging ang maalamat na yugto ng pagsira ng langit, lahat sila ay kabilang sa yugto ng Titan. Para sa mga kaharian sa ibaba ng yugto ng split ng bundok, mula sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon hanggang sa yugto ng profound, lahat sila ay nasa makalangit na kaharian ng Dao. Ayon sa makamulto na bagay, ang makalangit na daigdig ng Dao sa 5 isla ng Sky Class ay maaari lamang ituring na mas mataas na antas. Tanging kapag ang lakas ng isang tao ay ganap na nakapasok sa kaharian ng Titan, maaari silang tunay na makapasok sa hanay ng mga eksperto. Tanging ang mga eksperto sa Titan Realm ang maaaring maging pangunahing pag-iral ng iba't ibang puwersa na nakikipagkompetensya sa mga bayani ng mundo. Ang mga salita ni Terence ay nagpatahimik sa karamihan. Hindi sila bihasa sa spirit sense marking, at naisip nila na ang sinabi ni Darvan ay may katuturan, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence, naramdaman nila na ito ay totoo. Nagbago ang mukha ni Darvan. Hindi niya akalain na sa ganitong oras ay may makakaalam nito. Ang lahat ng naririto, kabilang si Davis, ay walang gaanong kaalam-alam tungkol sa espiritual na sentido, kaya maaari lamang nilang sundin ang kanyang sinabi. Ngunit sa mga aksyon ni Terence, nalantad ang kanilang mga intensyon. Sino ka? Anong karapatan ng isang walang pangalan na sabihin ito? Itinutok ni Darwin ang kanyang sibat kay Terence. Ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan upang sugpuin si Terence ang pinakamasamang plano, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nameless. I guess so? Pero honorary vice president pa rin ako ng Hong Chamber of Commerce, don't tell me wala man lang akong karapatang magsalita para sa sarili nating Chamber of Commerce. Sinulyapan siya ni Terence. Ang gayong kabataan ay talagang ang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce. Nagulat ang lahat. Hindi lamang si Darwin, ngunit maging si Davis ay hindi napigil ang mapakilos. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang isang tao. Bumalik sa dagat ng Timog Kontinente, si Minerva ay tila may nakatatandang kapatid na kilala rin bilang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce. Parang pamilyar ang taong ito. Maaari ba silang iisang tao? Nagkatinginan ng iba pang mga tao. Ang nangungunang Chamber of Commerce tulad ng Hong Chamber of Commerce ay mas makapangyarihan kaysa sa alinmang yellow class na akademya sa East Continent. Ang binatang ito ay ang honorary vice president, ibig sabihin ay kapantay niya ang vice president ng academy. Nang makita ang kawalang paniwala sa mga mukha ng lahat, ang honesto ay nagmamadaling tumayo at sinabing, tama, ito ang Vice Presidente Linford ng ating Hong Chamber of Commerce. Kung may hindi naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa Nakajima at magtanong sa paligid. Nagkatinginan muli ang lahat. Bagamat nahirapan pa rin silang paniwalaan, dahil ang tapat na tagapamahala ng sangay na si Chai ay personal na nagpatotoo, natural na hindi ito maaaring peke. Dahil ikaw ang honorary vice president, ibig sabihin, ikaw ang namamahala sa Hong Chamber of Commerce. Well, hindi na kailangang magsalita ng kalokohan. Napakasimpleng patunayan na stable ang iyong supply. Hanggat maaari kang uminom ng 5 pang Thunder Profound Pills, aaminin kong may ganitong kakayahan ka. Sabi ni Darwin na may malamig na mukha. 5 Thunder Profound Pills. Tumingin sa kanya si Terence na parang tulala, nagbibigay ka ng mga materyales. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Ako. Natulala si Darwin. Namula ang mukha niya sa mga mata ng karamihan. Galit na galit siya kaya nasabi niya ang mga bagay na iyon sa isang saglit. Tama, tama. Paano ang mga materyales para sa Thunder Mystical Pill ay napakadaling mahanap? Ang Thunder Mystical Vine ay isang napakabihirang makalangit na kayamanan. May galit na sabi ng isang tao sa karamihan. Tama, kahit na ang mga pildores na ito ay na-refine ng iisang alchemist, maaaring wala siyang gaanong materyales sa kamay. Hindi ba ito nagpapahirap sa kanya?
Nag-echo ang iba pang mga tao. 4,840. Hindi maitago ni Darwin ang kanyang mukha ng diretso pagkatapos kutsain ng karamihan, ngunit imposibleng sumuko siya ng ganoon na lamang. Agad niyang pinindot ulit, sige, dahil hindi na matipon ang mga materyales para sa Thunder Profound Pill, saka ako Otris. Ang iyong Hong Chamber of Commerce ay kailangan lamang magdala ng 10 mas mahusay na cyclic na table task sa loob ng isang araw. Bibigyan kita ng mga materyales. Hoy, tinatawag lang kitang Master Darwin bilang paggalang sa pagiging Chief Alchemist ng Academy. Pero hindi ka ba masyadong walang hiya? Hindi na nakayanan ni Honesto at naiinis na sinabing, you call this taking a step back. Kahit na ang Great Cyclic Pellet ay mas madaling pinuhin kaysa sa Thunder Profound Pellet, isa pa rin itong medicinal pill sa ikapitong baitang. At saka, kailangan mong uminom ng 10 sa mga ito sa isang araw. Ang kahirapan ay mas malaki. Kung sadyang mahirapan mo lang ako. Ang iba pang mga tao ay nagtuturo at nagbubulungan. Ang pag-inom ng 10 grade 7 na Great Recovery Pills sa isang araw, ito ay napakadaling sabihin. Huwag kalimutan na 2 mahusay na recovery pill lamang ang lumabas sa buong auction ngayon. Ang isa sa kanila ay kabilang pa sa Hong Chamber of Commerce. Huwag kang magsasabi ng mga walang kwentang bagay. Hanggat kaya mo itong i-produce, ako, bilang Chief Alchemist ng Morningstar Academy, ay masisiguro ko na ang Hong Chamber of Commerce mo lang ang magiging supplier. Ngumisi si Darwin. Habang sinasabi niya ito, hindi niya maiwasang magnakaw ng sulyap kay Davis. Napilitan siyang sabihin ito. Kung hindi, gaano man siya katapang, hindi siya maglalakas loob na maging walang pakundangan sa harap ni Davis. Ang posisyon ng punong alchemist ay hindi pangkaraniwan, ngunit hindi ito pambihirang kaya niyang maging napakayabang. Sa kabutihang palad, walang sinabi si Davis. Sa halip, umupo siya at pinagmasdan ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Darwin. Ito ay isang tahimik na kasunduan. Tama, kahit anong mangyari, siya pa rin ang principal alchemist na pinakaasahan ng Academy. Bilang punong guro ng Academy, hindi posibleng pumanig si Davis sa Hong Chamber of Commerce at hindi tumulong sa sarili niyang mga tao. Ngayon, kailangan niyang year-okan ang Hong Chamber of Commerce sa lupa. Oh, sigurado ka bang kaya mong magdesisyon? Tumingin si Terence kay Davis. Siyempre, at masasabi ko rin sa iyo na kung magagawa mo ito, ang mga elixir na pinipino ko ay ibebenta lamang sa Hong Chamber of Commerce sa hinaharap. Ang mga salita ni Darwin ay nagulat sa lahat. Totoo ba ito? Agad na nagningning ang mga mata ni Honesto. Kahit na galit pa rin siya sa lalaking ito ngayon, hindi niya maikakaila na isa itong tunay na alchemist sa ikapitong baitang. Kung ang mga elixir na pinadalisay ng kapwa ito ay ibinibigay lamang sa Hong Chamber of Commerce, kung gayon magkakaroon siya ng karagdagang mapagkukunan ng mga matataas na grado na elixir sa hinaharap. Ito ay isang bagay na hindi na niya mahihiling pa. Bagamat nakakuha siya ng isang grupo ng tier 7 na table task salamat kay Terence, alam ni Chai na hindi mananatili si Terence dito magpakailanman. Ano ang gagawin niya pagkatapos niyang umalis? Kung maiisip ito ng Honesto, natural na maiisip din ito ni Terence. Kung magagawa niyang magtrabaho si Darwin na ito sa Hong Chamber of Commerce, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa hinaharap. Ito ay isang magandang bagay na dumating sa kanyang pinto. Sa status ko, sa tingin mo ba masasabi ko ang mga ganyang walang laman na salita sa harap ng maraming tao? Sumimangot si Darwin at biglang lumingon kay Manager Tong. Sabi niya, gayunpaman, sasabihin ko muna ang mga pangit na salita. Kung hindi mo ito magawa sa loob ng isang araw, nangangahulugan ito na ang iyong supply ng mga kalakal ay hindi sapat na stable. Bagamat ngayon lang nanalo sa auction ang iyong Hong Chamber of Commerce, kailangan mo pa ring isuko ang posisyon ng nag-iisang supplier sa mayayamang pamilya. Sa wakas ay napagtanto ng karamihan na ito ang tunay na layunin ni Darwin pagkatapos ng lahat ng mga pasikot-sikot. Bilang punong alchemist ng akademya, partikular niyang pinuntirya ang Hong Chamber of Commerce upang palayain ang kabilang partido at ibigay ang kanilang mga kwalifikasyon sa pakikipagtulungan sa mayayamang pamilya.
Nilaktawan pa niya ang all-access banquet sa pagitan. Halos lumuwa ang mga mata ni Zongji nang marinig niya ito. Siya ang pinakamasigasig sa lahat ng miyembro ng Hong Chamber of Commerce ngayon lang. Naisip niya na hanggat maaari niyang hilahin ang Hong Chamber of Commerce pababa, ang kwalifikasyon para makipagtulungan ay automatikong mahuhulog sa kanyang pamilya sa komperensya ng Watong. Hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ito ni Darwin. Matapos ang malamig na pagsulyap ni Darwin, nilunok ni Zongji ang mga salitang lalabas na sa kanyang bibig. Bagamat labis siyang ayaw, hindi siya nang ahas na labanan ang punong alchemist ng Academy sa teritoryo ng Morning Star City. Paano kung sumunod siya sa yapak ng Hong Chamber of Commerce at na-target din siya at pinagbawalan? Sa oras na ito, walang pumapansin kay Zongji. Dalawang pangunahing tauhan lamang ang nakatutok sa kanya, sina Darwin at Terence. Ang kondisyong ito ay hindi masyadong maganda. Isa ka ring ikapitong baitang alchemist, sa palagay mo ba ay maaari mong pinuhin ang 10 mahusay na table task sa pagbawi sa isang araw? Ako ang magbabayad para sa mga materyales, at maaari mo akong hamanin. Sabi ni Terence, na kinurot ang kanyang mga labi. Ito. Nabulunan si Darwin. Maaaring hindi alam ng mga tagalabas, ngunit bilang punong alchemist ng Academy, mas alam niya ang kahirapan kaysa sa iba. 10 grade 7 Great Recovery Pills sa isang araw, ito ay isang imposibleng gawain. Iminungkahi lamang niya na sadyang gawing mahirap ang mga bagay para sa Hong Chamber of Commerce. Kung talagang posible, hindi ito imumungkahi ni Darwin ng may kumpiyansa. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga. Hindi alam ni Darwin kung paano magpapatuloy, at nang maisip ng lahat na bababa na si Terence, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig, kalimutan mo na ito, dalhin mo sa akin ang mga materyales. Nag-aatubili akong pipihin ito para sa iyo, tanga, at ipapaalam sa iyo ang pundasyon ng ating Hong Chamber of Commerce. Ano? Anong ibig sabihin noon? Hindi mo naman sasabihin na makakamit mo yun, di ba? Muling natigilan si Darwin. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi lang ako ang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce, ako rin ang punong alchemist ng Morning Star Branch. Wala na akong ibang bagay, pero ang ilang grade 7 Great Recovery Pill ay walang problema. Mahinang sabi ni Terence. Hindi lang si Darwin ang natulala. Nagkagulo rin ang mga tao. Maging si Davis ay hindi napigil ang mapakilos. Ang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce ay hindi kailangang maging napakalakas. Sa teorya, hanggat ang isa ay gumawa ng isang malaking kontribusyon sa Chamber of Commerce, magkakaroon sila ng pagkakataon na makuha ito. Kaya, kahit na ito ay napakabihirang, ito ay hindi masyadong nakakagulat. Ngunit isang ikapitong kaharian na alchemist. Paano kaya ang isang batang lalaki? Inasahan ni Terence ang pagkabigla ng lahat ang kanyang mga kasanayan ay nalantad na muli sa barko, kaya hindi na kailangang itago pa ito. Hindi naman ito masamang bagay, kung tutuusin, dahil kahit papaano ay mas pinapahalagahan siya ng mga tao, at gagawing mas madali ang mga bagay. Ilang magaling na recovery pills lang. Anong laking tono. Ang mukha ni Darwin ay kasing itim ng kanyang buhok at kilay. He sneered. You ignorant brat, huwag mong isipin na dahil lang sa Hong Chamber of Commerce mo ang backer mo kaya kang magsalita ng mayabang. Talagang naglakas loob kang maliitin kaming mga alchemist sa ikapitong baitang ng ganito, na nagbigay sa iyo ng napakalaking lakas ng loob. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.